Good day everyone, this is Jack Episodes. My name is Jeric Shornak sa mga hindi po nakakaalam. So, bago ko nagsimula with off-roading and overlanding, usually fan talaga ako ng camera. So sa family namin, ako yung camera guy. Ako yung laging man behind the camera, pictures, videos. So ako din yung nagko-collect ng pictures tapos naggagawa ng album. So nung hindi pa ganong uso yung YouTube, so wala pang upload, ganyan. So Facebook lang. Then sa hilig ko naman din sa sasakyan, nanonood ako ng YouTube. So Subaru boys pa kami nun, Subaru, yan, mga Evo, kami magkakapatid. Nanonood kami ng mga tungkol sa sasakyan. Then na-discover namin yung overlanding tsaka yung off-roading. So, nung na-discover namin yon, ang unang napanood ko was the Expedition Overland. And na-amaze ako. Actually, inspiring kasi ang ginagawa nila all over the world. Sa entire, sa buong mundo talaga yung ginagawa nila. So, it's really inspiring. So, nung nakita ko yon, naghanap ako ng grupo na gumagawa nun dito sa Pilipinas. Then nakita ko itong Overland Oversea, yung grupo nila Sir Albert Martinez. Then gusto ko mag-join. But yung grupo nila before was all exclusive for FJ Cruiser. So ang nabili ko kasi nun was Ford Everest na 4x4. So nag-join muna ako with Ford Everest Club Philippines. Then, sa kagustuhan kong sumali sa Overland Oversea, bumili ako ng FJ Cruiser. So, pagbili ng FJ Cruiser, doon ko rin na-meet si FSR, si Francis. So, doon na-meet ko si FSR, doon na rin ako nagpabuo ng sasakyan sa kanya. Siya na yung nag-ayos ng FJ hanggang tuloy-tuloy, naging magkasama na kami. Then, dumating yung time na hindi na active yung grupo ng Overland Oversea, pero kami ni FSR, bitin na bitin pa kami umalis. So ang ginawa namin, nag-create kami ng grupo, which is the Pilipinas Off-Roaders. So as we go along, nakilala yung buong grupo through YouTube. So nag-create ako ng channel para i-showcase yung mga pinupuntahan namin, yung activity namin ng off-roading. Doon sa lahat nag-start. So tumaan ng ilang taon, syempre, medyo napagod din kami, kaka-offroad, kakapagawa. So, bumaba kami dito sa overlanding. So, ang maganda kasi sa overlanding, bit-bit mo yung pamilya mo. So, yun yung isa sa gusto namin. Though, sa offroading din naman, ginagawa namin yun. Kaso, mas more stressful and more, physically engaged ka pag off-road. So, overlanding is more on pamamasyal, relaxation, and enjoying yung magagandang scenery ng buong bansa natin. So, yun yung nagustuhan namin sa overlanding. So, tumatakbo yung overlanding activity, sumisikat siya sa Pilipinas. So, halos yung buong Luzon, naikot na namin, and some part of Visayas. Pero gusto kong bumaba na hanggang Mindanao. So inisip ko gawin yun ng one take. And ang talagang unang pumasok sa isip ko is the Philippine Loop. Not thinking na through vehicle, overlanding. Basta sabi ko gusto kong libutin yung buong Pilipinas. Then, eto na, may chance. Dumating na yung chance. Hanggang sabi ko, this time, lilibutin ko na talaga yung Pilipinas. So, the idea and the concept, sabi ko, gusto ko parang, exploration and tourism. So hindi lang siya puro overlanding, gusto din namin mapuntahan yung mga magagandang lugar. So may mga pinuntahan kami doon sa overland exploration namin na talagang kailangan ng 4x4 rigs. So may mga pinuntahan din kami na 4x2 capable. So magandang mapanood nyo rin yun kasi it's for family, it's for overlander, it's for off-road enthusiasts. Actually, madaming genre, madaming audience. Kasi even yung mga nagbomotor, accessible yung mga pinuntahan namin. So, eto nga po, nagawa namin yung 42 days of exploration. Ito po yung rig na ginamit ko nun. So,
We're composed of 9 individuals. 10 kaming lumakad and 3 rig. So the first rig was this Hilux as the lead car. So kilala rin po siya as Alpha. Then the second rig was Bravo, yung FJ Cruiser ko po. Then yung Charlie is yung kay Blake, which is the Hilux J. So all 4x4s, and inikot po namin yung Luzon, Visayas, and Mindanao. So meron po tayong tinatawag na Philippine Loop Adventure Tour by ATPI, which is accredited ng Department of Tourism. Sila po yung nagsa-certify if na-complete mo po yung buong checkpoints ng Philippine Loop sa buong bansa. So nag-register po kami doon. So yung journey po namin, nagsimula po kami from Batangas Port, pababa Visayas, going to Mindanao. So sa Mindanao, ang hindi ko naman makakalimutan na pinuntahan namin was the Marawi. So after namin ng Marawi, yung mga kasama po natin, yung mga kapatid nating Muslim doon, tinur din po kami, dinaanan din po namin yung Mamasapano. So yung adventure po talagang masasabi kong kakaiba. Kasi hindi naman siya usual route ng Philippine Loop, though pwede ka pong dumaan doon. And after naman po namin ng Marawi, isa pang nagustuhan namin na destination was Siargao. Kasi usually hindi rin po dinadaanan ng Siargao. So sinadya po namin ng Siargao. From Surigao City, nag-sail kami papuntang Dapa Port. Then in-explore din po namin yung Siargao. So napakaganda rin po ng Siargao. As we go up, pabalik po ng Luzon, nandyan naman po syempre ang Mayon Volcano. Andyan din po pala ang San Juanico Bridge. Like I said earlier, gusto ko mapuntahan. Talagang pinuntahan ko yung San Juanico Bridge. Napakaganda po pala talaga niya. Short pero napakaganda. Scenic po. And up north, ang pinaka-memorable na experience naman ng buong grupo was the Sagada. Sagada, then we went to Apo Wangod. So nagpa-tattoo po kami lahat doon. Talagang hindi namin malilimutan kasi yung pagdating mo po kay Apo Wangod, lalakarin mo po, ititrek mo yung bundok. So bababa ka ng bundok going up to another bundok. So pagdating mo doon, pwede kang magpa-tattoo sa mga apo niya, sa mga ibang mga tag-tribo nila doon. But kami, nagpa-signature lang kami, which is yung 3 dots ni Wangod. Ang epic talaga doon is yung pagbaba namin. Dapat po sasakay kami nung zipline. Kaso, natakot yung anak ko kasi kasama ko yung bunsong anak ko doon. So, nag-trek kami ulit pababa. Then, na-witness namin yung landslide sa kabilang bundok. Which, yun yung dadaanan namin pa uwi. So, inantay namin ma-clear out yung debris kasi napakalaki po talaga. Siguro mga 2nd floor ang taas. Tsaka malapad talaga siya. Siguro mga 15 meters ang lapad niya. Napakalapad. Talagang block niya yung buong daan. Sabi nga namin kung natuloy kami lahat mag-zipline, baka inabot po kami nung landslide kasi parang 10 minutes earlier, baka nakaroll na po kami nun. So, luckily, awa ng Diyos, hindi po pinahintulutan. So, we stayed there for 3 hours. So, ang challenge na po is naghahapon na, dumidilim, and umulan. So, nung na-clear, umuulan na, bumiyahe kami. Around 4 o'clock, bumiyahe kami. So, andun pa rin yung fear namin na anytime pwedeng may gumulong. Kasi from Kalinga to Baguio, it would take around 7 hours eh. Ang next destination namin is Atok for the highest peak checkpoint. Then, magpapahinga po kami sa Baguio. So, buong biyahe, first time nangyari na tahimik sa radyo, walang nagkikwentuhan, focus lahat. And habang umuulan, makapal yung fog. So, extreme. Masasabi kong extreme yung namin doon, experience namin doon. So, dito ko na-appreciate yung mga Philippine Looper. Kasi sabi ko, yung pinagdaanan namin, malamang yung iba,
pinagdaanan din nila yon or much worse. Kasi may mga nakita ko sa group chat ng Philippine Looper Adventure Tour. May mga nagsisend ng video na hindi rin sila makadaan dahil may landslide, may flash flood, iba-ibang challenges. So yun dun lalo lumalim yung appreciation namin. If you go over the entire Philippines, hitting all the checkpoints, sabi ko, hindi siya biro. It's fun pero hindi siya biro. Kaya ma-appreciate mo pag nakakita ka ng kapwa naglo-loop or looper, talagang mapapamangha ka. Kaya kami, nung pinaplano pa lang namin to, kasama namin nagplano, syempre, one of the most legendary pagdating sa Philippine Loop, si Kuya Raymond, siya kasi ang nagpa-plot ng ruta, sila nila Sir Francis. Tinulungan niya kami kung saan kami dadaan. Dito maganda yan, tas dito labas mo. So yung ruta na yun, kinip namin and isi-share din namin yun sa final episode ng aming mini-series ng Philippine Loop namin. So lahat yun, makikita nyo doon gastos namin, yung ruta, yung mga inistayan, as much as we can, isi-share namin doon. So ang i-expect nyo po dito, lahat ng mga pwede nyo ma-experience during the loop, nandyan yung challenges, nandyan yung saya, nandyan yung magagandang lugar. Talagang in-exploit po namin, talagang pinakita namin yung magagandang tanawin ng Pilipinas. So mapapanood nyo po yan sa aking YouTube channel, Jack Episodes. It's JEC Episodes. And abangan nyo po lahat ng mga videos namin doon. Actually, it's a walk of how you do the Philippine Loop, and talagang ako po masasabi kong proud ako sa nagawa namin kasi production style, cine-vlog, kumbaga first time ko po ginawa na talagang in-elevate namin yung content. So sa mga nakapanood po ng first 2 episode, talagang natutuwa po kami sa mga compliments na nakuha namin na talagang parang expedition overland nga daw po. So thank you very much po sa mga nag-compliment, sa mga nanonood. So yung mga hindi pa po nakakanood, i-check out nyo po yun. Again, Jack Episodes po yung YouTube channel namin. Kung paano naman po ako napasok sa content creation, sa vlogging, dahil po yun sa hilig ko sa camera. So nag-start kami, nag-upload ako once, and marami akong nakuwang views, natuwa kami. So from there, na-inspire ako mag-create more ng mga videos about overlanding, about off-roading. So yun yung nagbigay ng inspirasyon sa amin para ipagpatuloy yung channel na minsan talaga na-experience ng mga kapwa ko content creator. Minsan parang frustrating, parang ang dami mong effort, ang dami mong ginawa, pero parang hindi mo nakuha yung expectation mo. So sa mga aspiring content creator, wag kayong madidemoralize or malulose hope pag halimbawang hindi nyo nami-meet yung expectation nyo pagdating sa views, pagdating sa reach. Kasi minsan isang araw dun yan mag-spike eh. So wag kayong mag-quit, ituloy nyo lang. Yun lang yung gusto kong i-share din sa inyo kasi from experience talagang minsan talaga mararamdaman mo na parang bakit ganun lang yung views, pero as you go along maintindihan nyo din. Ang nakakatuwa lang with content creation, hindi mo alam kung kailan may magtitiwala sa inyo ng mga brands. So sa akin, bago ko po nabuo yung rig, talagang lahat ng expenses, lahat ng pagbuo, lahat ng gastos, talagang out from pocket ko yan. So nung dumating yung time na may nagtiwala, unang-unang nagtiwala sa akin, Nito Tires, andyan ang Elf, andyan ang Newton Batteries. Now dumami sila ng dumami, which kaya gusto kong i-express, sabihin sa mga kapwa content creator na sabi nga nila mapalad ang waiting. Kaya antayin nyo lang, darating din yung time na inaantay nyo. Kaya ako, gusto ko lang din i-extend yung appreciation ko sa mga sumuporta sa amin. Lahat ng
lahat ng nagbigay ng support, lalo na during the Philippine Loop. So, to start with, again, Nito Tires, Elf, thank you, and Index Battery, Newton Power Battery. So, yung Newton battery naman is deep cycle battery. Ginagamit siya talaga for overlanding. We have Rival, we have Method, Vinyl Frog, Pia Lights, syempre, Shelby Power. Andyan din po yung Olins. So, nandyan din po yung ating Camap Winch, WP Pro for our brakes. Sa atin naman pong overlanding setup, syempre, walang iba, Overland Kings, Boss Joel, maraming salamat sa suporta. Lahat po nung pang-overlanding, like the iCamper, na RTT, na Owning, that's from Overland Kings. And yung ating kitchen drawer, pag pinulot mo, meron na po tayong stove. And yung ating mga griller, yung ating bar. Sa mga nakapanood na po, may idea na sila kung ano yung nasa sasakyan. Pero yung mga hindi pa po nakakanood at first time nyo mapanood dito, sana po i-check out nyo para ma-appreciate nyo rin po yung binuong rig natin. Siyempre yung mga lights natin from Claymore. Actually, meron pa tayo yung mga kitchenwares natin from Barebones, Front Runner. Siyempre, hindi tayo magkakaroon ng malamig na drinks kung hindi din dahil kay My Coolman Fridge. And yung ating Adventure Kings na inverter para sa ating mga power station. EcoFlow, andyan din yung EcoFlow. And siyempre yung Altitude Digital, nag-provide sa atin ng drone, ng gimbal, action cam. Maraming salamat po sa mga suporta nyo. And meron pa po, Sprint Filter. Yan, tsaka yung IO tuning, yung ating pong throttle controller. So, yan po yung nagbigay ng comfort while we're driving. So, in different modes of throttle control. Siyempre, andyan din po ang Car Scoot. Si Boss Kiko, nagbigay po sa atin ng mga quad locks. And sa ating navigation, siyempre, andyan ang WRU GPS Fleet. So, pag nawala kayo. So, hindi kayo mawawala pag meron kayong WRU. And andyan din syempre ang Fastcat ang nagtawid sa atin sa lahat ng Roro rides natin all over Visayas sa Mindanao. Maraming salamat po. Napaka-safe, napakabilis, napaka-sarap sumakay sa Fastcat. Sobrang komportable. And yung nag-detailing din po ng ating sasakyan, Sonax. Thank you very much din po. Then sa atin naman din pong mga chargers and sa atin pong management ng power, andyan din po ang CTEC. And syempre dahil sobrang init ng panahon, summertime kami bumiyahe noon. Maraming salamat po, V-Cool. Napaka-effective nung tint na prinobide nyo po sa amin. Talagang nabawasan yung solar penetration sa loob ng sasakyan. Talagang it keeps the car cool. So maraming salamat po lahat po ng sumuporta. At syempre, last but not the least, the Philippine Loop Adventure Tour. Thank you po at kay Kuya Raymond, kay Sir Francis, sa lahat po ng sumuporta, sa mga crew namin, sa lahat ng crew ng OXP. Thank you very much po at sa lahat po ng nag-accommodate sa amin during our entire loop. Thank you very much po. Once again, this is Jack Episodes. Nagsasabing dyan lang kayo, dito lang kami. At ito ay para sa All About Wheels Manila.